Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, tahimik na nakatayo si Elias sa likod ng isang pader ng sementeryo. Isang malamig na simoy ng hangin ang nagpaalab sa kanyang kabang nararamdaman habang pinapanood niya ang isang batang lalaki na tila abala sa hinuhukay nitong puntod. Ang puneraryang iyon ay hindi basta-basta. Iyon ang libingan ng kanyang yumaong asawang si Alondra. Ang babaeng minahal niya ng buong puso at siya ring dahilan kung bakit iniwan niya ang magulong mundo ng negosyo. Anong ginagawa ng batang yan? Bulong niya sa sarili habang hinahapit ang makapal niyang Amerikana. Pinili ni Elias na manatiling nakatago. Hindi niya matawag ang pulis, parang maupumipigil sa kanya. Hindi siya makalapit agad. Gusto niyang mainindihan kung bakit tila nanginginig ang bata. Hindi dahil sa takot, kundi parang lungkot at pagmamakaawa ang laman ng kanyang kilos. Pigil ang bawat galaw ng bata. Tila nanginginig ang kamay habang paulit-ulit na binubulong ang parehong linya. Pasensya na, kailangan ko ito. Ito? Tanong ni Elias sa sarili. Ano kaya ang kailangan niya? Kumakabog ang kanyang dibdib habang pinapanood ang eksena. Ang batang iyon, hindi niya kilala, pero parang may kakaiba sa kanya. Sa dilim ng sementeryo, tila walang ibang makakapansin sa isang hamak na pulubi na gumagalaw sa puntod ng yumaong asawa ng isang bilyonaryo. Ngunit para kay Elias, para bang ang gabing iyon ay may ibig sabihin. May isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kuryosidad na tumutusok sa kanyang dibdib, nagpapagunita ng mga alaala na matagal na niyang tinangkang limutin. Pasensya na, kailangan ko ito, muli niyang narinig. Ang boses ng batay mahina ngunit punong-puno ng emosyong parang hinugot mula sa kalaliman ng kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hoy! Biglang sigaw ni Elias, hindi na napigilan ng sarili. Napalingon ng bata, kitang-kita ang kaba sa mga mata nito. Tumigil ito sa paghuhukay at napaatras ng kaunti, pero hindi tumakbo. Sino po kayo? Tanong ng bata, nanginginig pa rin, ngunit hindi tumatakbo palayo. Ako ang nagmamay-ari ng puntod na yan, malamig na sagot ni Elias. Ang boses niya ay puno ng otoridad ngunit may halong gulat at pagdududa. Ginagawa mo rito? Bakit mo hinuhukay ang libingan ng asawa ko? Pasensya na po, sagot ng bata. Halos paus na ang boses. Hindi ko po intensyon na manggulo. Kailangan ko lang po ang laman ng kahon. Huminto ito sa pagsasalita, parang nabitin. Kailangan ko po ng isang bagay na nandyan. Isang bagay? Anong bagay? Tanong ni Elias, tila nagiging mas alerto. Sa kabila ng galit, may umuusbong na kuryosidad. Anong bagay ang kinuha mo mula sa puntod ng asawa ko? Hindi po ako magnanakaw, sagot ng bata, tumayo at humarap kay Elias. Sa ilalim ng mahinang liwanag, nakita niya ang payat na katawan nito. Ang manipis na damit na halatang hindi kaya ang lamig ng gabi. Ang mukha nito'y may mga mantsa ng lupa at luha. Pasensya na po, hindi ko po intensyong galawin ang libingan. Gusto ko lang po hanapin ang naiwang kwintas. Napatigil si Elias. Kwintas? Bumigat ang kanyang boses. Anong kuwintas? Iyong kuwintas po na nasa litrato. Binunot ng bata ang isang luma at lukot na piraso ng papel mula sa bulsa. Inabot niya ito kay Elias. Ang kamay niya'y nanginginig. Nang makita ito ni Elias, tila pinana siya ng sariling alaala. Iyon ang lumang litrato ni Alondra. Suot ang paborito nitong kuwintas na ipinagawa niya noong kanilang unang anibersaryo. Paano mo nakuha ito? Tanong niya, habang nakatiting sa larawan. Nakita ko po sa isang kahon ng donasyon. Sinabi po nila na ang babaeng yan sa litrato, siya ang huling nakitang may dala ng kuwintas na iyon. Kailangan ko po iyon, paliwanag ng bata. Kailangan ko po iyon para malaman ang totoo tungkol sa ina ko. Ina mo? Tanong ni Elias, hindi makapaniwala. Opo, wala po akong intensyon na manggulo. Pero kung ang kwintas na ito ang tanging makapagsasabi kung sino ako, gagawin ko po ang lahat para makita ito.
napaisip si Elias. Hindi na halos naririnig ang malamig na hangin ng gabi. May kung anong kurot sa puso niya habang tinitingnan ng bata. Ang tono nito, ang galaw nito, para bang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya, noong wala pa siyang lahat ng kayamanan, noong pareho pa silang buo ni Alondra. At ngayon, narito ang isang batang ulila, desperadong naghahanap ng koneksyon sa kanyang ina. Pangalan mo? Tanong ni Elias, medyo mas malamig ang tono. Noel po. Tahimik na naglakad si Elias palapit sa puntod. Napansin niyang kahit anong gawin ng bata, hindi nito kayang alisin ang mabigat na lapida upang makuha ang laman ng sinasabi nitong kahon. Sa halip na magalit, huminga siya ng malalim. Noel, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, huminto siya, hinanap ang tamang salita. Kung totoo ang sinasabi mo, baka dapat nating alamin ng maayos ang lahat. Nagulat ang bata. Ibig niyo po bang putulong kayo? Hindi ko alam kung anong malalaman natin, sagot ni Elias. Pero kung may kuwintas nga sa loob ng puntid na ito at kung sinasabi mong ito ang makakatulong sa iyo, may mga paraan para malaman natin ang totoo. Para sa unang pagkakataon, nakita ni Elias na tila nagbago ang ekspresyon ng bata. Tila nakakita ito ng sinag ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang patuloy na dumuduyan ang malamig na hangin, naramdaman ni Elias na parang may nagbubukas na bagong kabanata. Ang simpleng tanong ng bata, ang simpleng layunin na makita ang kwintas. Ito ang magpapasimula ng mas malaking paglalakbay. Hindi lamang para kay Noel, kundi para na rin sa sarili niyang pagkatao. Sa gabi ring iyon, naramdaman niyang sa kabila ng lamig ng hangin at dilim ng sementeryo, may bagong init na nag-aalab sa kanyang puso. Bago dumating ang trahedya, hindi kailanman naisip ni Elias Mondragon na iiwan niya ang buhay sa syudad. Isa siyang kilalang pangalan sa industriya, ang mukha ng Mondragon Shipping Lines at ang tinaguriang hari ng dagat dahil sa lawak ng kanyang negosyo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bahagi ng kanyang buhay na tahimik niyang sinubukan pang hawakan. Ang kanyang mahal na asawang si Alondra. Si Alondra ay dating guro sa pampublikong paaralan, isang simpleng babae na walang ibang hangad kundi ang makatulong sa mga kabataang nangangailangan. Sa unang tingin, para bang magkaiba sila ni Elias. Siya, lumaki sa marangyang pamumuhay ng isang mayaman, samantalang si Alondra, galing sa pamilyang payak at laging nag-aagawan ng pagkukunan ng makakain. Ngunit nang magkakilala sila sa isang charity event, tila hindi na sila napaghiwalay ng tadhana. Ang mapagpakumbapang ugali ni Alondra at ang masayahing niyang ngiti ang pumuno sa puso ni Elias. At sa wakas ay nagpakasal sila sa kabila ng mga duda ng ilan. Sa loob ng 15 taon, pinagsaluhan nila ang bawat tagumpay, bawat hamon, at bawat pagkakataong hinatid ng buhay. Walang anak na dumating upang dagdagan ang kanilang saya. Isang katotohanan na sa simulay naging mabigat para kay Alondra. Baka ito ang dahilan kaya tila hindi sapat ang pagmamahal ko. Minsang nasabi niya kay Elias habang napatingin sa malayo, sa dulo ng kanilang malawak na hardin. Ngunit pinawi ni Elias ang kanyang mga pangamba. Hindi kailangan ng mga bata para maramdaman mong sapat ka, Alondra. Ikaw ang tahanan ko, ikaw ang pamilya ko. Sa kabila ng walang anak, natutunan nilang maging masaya sa piling ng isa't isa. Madalas silang magpunta sa mga baybayin, nagkukwentuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngunit sa likod ng lahat ng saya ay may nakatagong bigat si Elias, isang lihim na hindi niya kailanman nasabi sa asawa. Isang liham, isinulat niya ilang linggo bago nangyari ang trahedya. Hindi niya alam kung bakit tila ang hirap sabihin ang nilalaman nito. Marahil ay natatakot siyang makita ang reaksyon ni Alondra. Marahil ay hindi pa siya handa sa mga pagbabago na maaaring idulot nito. Ang liham na iyon ay nanatiling nakatago sa isang lumang kahadeyero sa kanilang kwarto, sa ilalim ng kanilang kama. Isang gabi, habang pauwi si Alondra mula sa kanyang klase sa gabi, isang aksidente ang bumago sa lahat. Ang kotse niyang minamaneho ay naaksidente sa isang madulas na kurbada.
Hindi na siya umabot sa ospital. Nabalitaan ni Elias ang nangyari mula sa pulisya. At sa gabing iyon, isang bahagi ng kanyang mundo ang tuluyang gumuho. Hindi lamang ang kanyang asawa ang nawala, pati na rin ang pagkakataong maibigay ang liham na iyon, ang pagkakataong masabi ang totoo. Sa loob ng 5 taon, si Elias ay naging anino ng dati niyang sarili. Iniwan niya ang kanyang negosyo, isinara ang mga sangay, at tuluyang nang lumayo sa syudad. Nanirahan siya sa ancestral house ng kanilang pamilya. Isang malaki, lumang bahay na matagal na niyang hindi binalikan mula nang sumikat siya sa negosyo. Naroon, malapit sa sementeryo, kung saan nakahimlay si Alondra, pinili niyang manatiling payapa. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay puno ng mga aninong patuloy na gumugulo sa kanya. Mga paano kung at bakit hindi. Araw-araw, naglalakad siya sa hardin na minsang pinuno ni Alondra ng mga bulaklak. Inuulit niya ang mga eksena sa kanilang buhay. Ang maliliit na ngiti, ang mga pagbubulungan nila sa ilalim ng buwan, ang mga plano nilang hindi na natuloy. At sa bawat hakbang, bitbit niya ang pagsisisi. Paano kung sinabi ko sa kanya? Paano kung binuksan ko ang liham na iyon at binasa ng malakas? Ngunit wala na siya sa mundong iyon. Wala na ang kanyang Alondra at wala na rin ang tsansa. Sa paglipas ng panahon, naging mahirap para kay Elias ang bumalik sa realidad. Iniwasan niya ang mga kaibigan, tinanggihan ang anumang alok na balikan ang negosyo, at pilit na hinahanap ang kahulugan sa likod ng pagkawala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya maalis sa kanyang puso ang bigat ng liham na hindi niya naibigay. At sa bawat araw na dumadaan, lalong lumalalim ang kanyang kalungkutan. Ano pa ang silbi ng pera? Ano pa ang silbi ng tagumpay kung wala na si Alondra? Tanong niya sa sarili. Ang lahat ng ito ay walang halaga kung wala siya. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, sa sementeryo, sa ilalim ng malamlam na buwan, nakita niya ang batang pulubing naghuhukay sa puntod ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tila isang munting apoy ang muling sumiklab sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya alam kung galit iyon, awa o simpleng kuryosidad. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naramdaman ni Elias na mayroon pa ring bagay sa mundong ito na naglalaman ng kahulugan, kahit hindi niya pa sigurado kung ano iyon. Ang gabing iyon ang nagpasimula ng isang panibagong paglalakbay. Mula nang makita ni Elias si Noel sa sementeryo, tila hindi na siya mapakali. Bumalik sa kanyang isipan ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Papaano ba naging ganito ang lahat? Ngunit higit sa lahat, nagtataka siya kung paano napunta ang isang batang lansangan sa ganong lugar at bakit tila napakahalaga ng puntod ng kanyang asawa dito. Samantala, si Noel, sa kabila ng takot at lungkot, ay naging determinado. Kahit 12 taong gulang pa lamang, sanay na siya sa hirap ng buhay. Bata pa lang siya nang masunog ang kanilang maliit na bahay. Ang nanay niya, si Mila, ay isang tindera sa palengke, habang ang tatay niya, si Isko, ay nagtatrabaho bilang karpintero. Bagaman payak ang kanilang buhay, ramdam ni Noel ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit nangyari ang sunog. Naipit sila sa loob ng kanilang tahanan at nawala ang kanilang mga magulang sa isang iglap. Noon pa man ay alam ni Noel na magbabago ang lahat. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Iya, ang nakababatang kapatid ni Noel, habang nakaupo sa ilalim ng tulay na kanilang tinutuluyan. Mahina ang boses ni Iya. Matagal na itong may sakit at hindi na halos makalakad. Kung ano ang kinain nila sa araw na iyon, yun na rin ang kanilang tanghalian at hapunan. Bukas, hanap pa tayo ng pagkain, sagot ni Noel habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Pinilit niyang ngumiti, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pwedeng ganito palagi. Hindi sapat ang pag-asa. Kailangan nilang kumilos. Sa araw-araw na pakikipagsapalaran nila, minsang nakakita si Noel ng isang kahon ng donasyon sa tabi ng simbahan. Binuksan niya ito sa pag-asang may laman itong damit o pagkain. Ngunit laking gulat niya nang makakita siya ng isang lumang larawan. Sa larawan may isang babae, nakangiti, maganda at tila masaya sa isang marangyang lugar.
Nakita rin ni Noel na suot ng babae ang isang kwintas na pamilyar sa kanya. Napaupo si Noel sa gilid ng kalsada. Si Mama, bulong niya sa sarili. Hawak ang larawan, tila nagbalik ang mga lumang alaala. Hindi niya sigurado kung bakit ganoong kalakas ang dating ng larawan sa kanya. Siya ba talaga? O baka naman nagkakamali ako? Alam niyang hindi niya matatanong si Iya. Masyado pang bata at mahina ang kapatid niya para maunawaan ang lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang alamin kung sino ang nasa larawan. May ilang tao siyang kinausap sa simbahan, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung saan nanggaling ang kahon. Pinagmasdan niya ang larawan araw-araw, hanggang sa mapansin niya ang background nito, isang sementeryo. Isa itong sementeryo na alam niyang malapit sa lugar kung saan sila minsang naghanap ng makakain. Sinubukan niyang ikumpara ang mga puno at ang disenyo ng mga lapida. At sa wakas, natukoy niya ang lugar, ang sementeryong iyon kung saan una siyang napanood ni Elias. Pasensya na, Iya, bulong ni Noel sa kapatid habang natutulog ito. Pero kailangan kong puntahan yun. Kailangan king malaman kung sino talaga siya. Sa kanyang isip, hindi siya magnanakaw, hindi siya lalabag sa batas. Ngunit desperado siyang hanapin ang anumang koneksyon na maaaring magturo sa kanyang pabalik sa kanyang nakaraan. Kung ang babaeng yon sa larawan ay may hawak na kuwintas na dati niyang nakita sa kanyang ina, posibleng may alam ang babaeng yon tungkol sa kanilang pamilya. O baka naman, baka siya na nga ang ina nila. Ito ang nagtulak kay Noel na puntahan ang puntod. Hindi niya intensyon na sirain ang anumang bagay, ngunit umaasa siyang may makikita siyang pahiwatig. Baka may nakalibing na kahon, baka may mga papel o dokumentong magpapatunay kung sino siya at kung saan siya nagmula. Ngunit sa gitna ng malamig na gabing yon, habang pilit niyang hinuhukay ang puntod gamit lamang ang kanyang maliit na kamay, hindi niya inaasahan ang muling paglitaw ni Elias. Noel, tawag ni Elias. Ang boses ay malamig, ngunit hindi mapanghusga. Bakit mo hinuhukay ang puntod ng asawa ko? Biglang natigilan si Noel, ngunit pinilit niyang harapin ang lalaki. Pasensya na po sir, hindi po ako masamang tao. Gusto ko lang pong malaman kung sino ang babaeng ito. Ipinakita niya ang lumang larawan. Kung alam niyo po siya, baka alam niyo rin po kung bakit may ganitong kwintas ang mama ko noon. Napansin ni Elias ang larawan at sa isang iglap, parang may kung anong humila sa kanyang alaala. Ang babaeng iyon sa larawan, ang asawa niyang si Alondra. Ngunit paano napunta ang kuhang iyon sa kamay ng batang ito? Ano ang koneksyon ng kwintas na iyon kay Mila, ang ina ni Noel? Ang babaeng ito, bulong ni Elias habang tinititigan ng larawan. Si Alondra, siya ang asawa ko. Tila kinain siya ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Paano mo nakuha ang larawang ito? At paano ito konektado sa mama mo? Hindi ko po alam, sagot ni Noel. Napulot ko lang po ito sa kahon. Pero sigurado po ako, yung kwintas na suot niya, nakita ko na iyon noon. Pagmamay-ari po yun ng mama ko. At kung siya po ang babaeng ito, baka siya rin po ang may alam kung sino kami. Napalunok si Elias. Sa harap na ay isang bata, ulilang pulubi na nakikipaglaban para sa piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit sa isang iglap, parang bumalik ang panahon. Parang isang bahaging matagal na niyang kinalimutan ang muling sumulpot sa kanyang harapan. Tumigil siya sa pagtatanong, huminga ng malalim at tinanong ang sarili, may koneksyon ba talaga ito? At kung meron man, handa ba akong harapin ang katotohanan? Sa gabing iyon, habang unti-unting lumilinaw ang lahat, natanto ni Elias na ito na ang simula ng isang paglalakbay na hindi niya akalaing kakaharapin niyang muli. Halika na, sumama ka sa akin, mahinahong sabi ni Elias kay Noel, habang kinakalma ang sariling emosyon. Ho? Hindi po ako magnanakaw, sir. Mariing sagot ni Noel. Pilit na ipinapaliwanag ang sarili. Nakahawak siya ng mahigpit sa bulsa kung saan naroon ang larawan. Alam ko, sagot ni Elias bahagyang umiti. Kita ko naman. Pero halika na, sa bahay natin ituloy ang usapan. Maligo ka muna, magpakabusog at saka natin pag-usapan ang tungkol diyan sa kwintas na yan. Alinlangan si Noel sa simula. Hindi siya sanay sa mabait na tono ng mga tao. Sa kalye palaging may alok na may kapalit,
o galit agad ang bungad ng kahit sino kapag lumapit siya. Ngunit may kakaiba kay Elias. May awa, may interes at sa isang banda tila may lungkot na nakikita sa mga mata nito. Sa huli, sumama siya. Wala namang mawawala sa akin, naisip ni Noel. Kung may masama siyang balak, madali naman akong makakatakbo. Pagdating nila sa bahay ni Elias, napansin agad ni Noel ang laki ng lugar. Ito ang ancestral house ng pamilya Mondragon, isang lumang mansyon na pila na babalot ng kasaysayan. Mula sa malalaking chandelier hanggang sa mga portrait sa dingding, halatang angkan ng mga mayayaman ang dating nanirahan dito. Ngunit sa kabila ng marangyang hitsura, may pakiramdam ng kalungkutan. Tahimik ang bahay, walang ibang tao kundi si Elias at si Noel. Paano nakakatira ang isang tao ng ganito katahimik? Tanong ni Noel sa sarili. Dito ka muna, Noel. Sabi ni Elias habang inihahanda ang banyo. Mainit na tubig, may mga tuwalya sa may estante. Maligo ka, tapos kain tayo. Salamat po, sagot ni Noel. Bahagyang nagtataka pa rin sa kabaitan ni Elias. Ilang minuto ang lumipas bago niya binuksan ang tubig at naramdaman ang init na pila unang beses niyang naranasan sa maraming taon. Naligo siya, pilit na tinatanggal ang dumi ng lansangan mula sa kanyang balat. Ganito pala ang pakiramdam ng mainit na tubig, bulong niya. Para akong ibang tao. Paglabas niya ng banyo, iniabot ni Elias ang usang malinis na polo shirt at shorts na mukhang kinuha lang nito mula sa isang aparador sa kwarto. Nang dumulog sila sa hapagkainan, masarap ang amoy ng nilutong adobo at sinangag. Hindi na kinailangan pang pilitin si Noel. Halatang matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Habang sumusubo, hindi niya maiwasang magkwento. Parang may kung aning puwersang nagtutulak sa kanya na magbukas ng saloobin sa lalaking ito. Alam niyo po, Sir Elias, nansimula si Noel. Habang sinusubo ang huling kutsara ng sinangag, hindi ko po talaga alam kung saan ako nanggaling. Namatay po ang nanay at tatay namin sa sunog. At mula noon, si Iya lang po ang kasama ko. Iya? Sino si Iya? Tanong ni Elias. Nagkukunwang walang ideya kahit alam niyang ito ang kapatid ng bata. Yung kapatid ko po, siya po ang dahilan kung bakit ko ginagawa to. Gusto ko pong malaman kung saan kami nanggaling. Kasi kung may pamilya pa kami, baka matulungan po nila kami. Baka may matitirhan kami. Baka gumaling si Iya. Puno ng pag-asa ang boses ni Noel. Hindi mo ba maalala ang kahit anong detalye tungkol sa magulang mo? Tanong ni Elias habang ipinupunas ang bibig gamit ang isang panyo. Mga lugar na napuntahan niyo noon o mga gamit nila? Ang kwintas po, sagot ni Noel. May kwintas po si Mama noon, yung nasa litrato. Hinugot niya ang lumang papel mula sa bulsa at iniabot kay Elias. Kinuha ni Elias ang larawan at tiningnan nito ng mabuti. At nang makita niya ang larawan ng babae, parang tumigil ang kanyang mundo. Ang babae sa larawan ay si Alondra, ang asawa niya. Walang duda. At ang kwintas na suot nito, ang kwintong gawa sa ginto at may palawit na hugis bituin, ay siya mismong ipinagawa niya para kay Alondra noong kanilang unang anibersaryo. Ang babaeng ito ang asawa ko, mahinang sabi ni Elias. Sa unay parang naguguluhan si Noel, ngunit nang manatagpo ang mga mata nila ni Elias, naramdaman niyang totoo ang sinasabi nito. Siya po ba? Siya po ba ang may-ari ng kwintas na yon? Tanong ni Noel, halos hindi makapaniwala. Ibig sabihin po, kilala niyo si Mama? Natahimik si Elias. Baog si Alondra, muling naglaro sa isipan niya. Hindi siya nagkaanak. Paano magkakaroon ng koneksyon ang batang ito sa kanya? Ngunit hindi maalis sa kanya ang posibilidad na may lihim si Alondra. Isang bagay na itinago nito bago pumanaw. Hindi ko sigurado, sagot ni Elias, iniwas ang tingin mula sa larawan. Hindi ko pa kayang sabihin kung ano ang koneksyon nyo sa isa't isa. Pero isa lang ang tiyak ko, Noel. May dahilan kung bakit napunta sa iyo ang larawan na ito. At kung totoo nga na ang kwintas na ito'y pagmamay-ari ng mama mo noon, baka dapat nating alamin kung ano talaga nangyari. Tahimik si Noel, para bang natutunaw siya sa bigat ng mga salitang iyon. Sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa kabila ng kaunting pag-asa, dama pa rin niya ang pagkabagabag.
Kung siya nga ang asawa ng lalaking ito, bakit hindi nila ako kinuha noon? Bakit hinayaan nilang mawala kami? Wala siyang lakas ng loob itanong iyon. Hindi pa sa ngayon. Sa gabing iyon, habang natutulog si Noel sa malambot na kama sa unang pagkakataon, nakatingin si Elias sa larawan. Iniisip ang mga araw na kasama pa niya si Alondra. At sa isipan niya, isang tanong ang hindi mawala. Ano pa ba ang hindi ko alam sa babaeng minahal ko ng buong puso? Sa gabing iyon, matapos patulugin si Noel sa isa sa mga kwarto ng malawak na bahay, tahimik na umakyat si Elias patungo sa dating silid ni Alondra. Matagal na niyang iniwasan ang kwartong iyon. Simula nang pumanaw ang asawa, hindi na siya naglapas loob. Nabuksan pa ang mga lumang baul o kilalanin ang mga alaalang iniwan nito. Ang bawat sulok ng silid ay parang nababalot ng espiritu ni Alondra. Ang amoy ng paborito niyang pabango, ang maingat na inayos na mga aklat sa estante, at ang maliit na altar na puno ng mga larawan nilang mag-asawa. Ngunit ngayong gabi, iba ang hatak ng mga alaala. Iba ang pakiramdam. Habang humihinga ng malalim, nilapitan ni Elias ang antigong kahon ng mga sulat at diary. Hinipo niya ang ibabaw nito, hinihipo rin ang bawat alalaang nakapaloob doon. Pagkatapos, maingat niyang binuksan ang kahon. Nandito ang lahat, mga love letter nila sa isa't isa noong bago pa sila ikasal, ang mga postcard mula sa kanilang honeymoon at mga larawan ng masayang tagpo. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Nagpatuloy siya sa pagbuklat. Iniisa-isa ang bawat papel hanggang sa matuntun niya ang isang diary na pamilyar sa kanya. Inalis niya ito mula sa kahon at sa likod ng ilang pahina, may natagpuan siyang nakaipit na sulat. Maingat niyang binuksan ito at sa unay, parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang sulat ay may petsang 2 araw bago ang aksidente ni Alondra. Ang pagkakasulat ay pamilyar. Kanyang-kanya ang mga linya ng titik na iyon. Elias, mahal ko. Nagsimula ang liham sa paraang madalas magsimula ang kanilang mga usapan. Payak, ngunit puno ng damdamin. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na linya, tumigil ang kanyang paghinga. Nakasaad sa liham ang isang bagay na ni sa panaginip ay hindi niya inasahan. Bago pa kita nakilala, may isang desisyong matagal ko nang pinagsisisihan. Iniwan ko ang aking anak sa isang bahay ampunan dahil sa kahihiyan, dahil sa takot, at dahil sa pag-asang may makakapagbigay sa kanya ng mas mabuting buhay kaysa sa maibibigay ko noon. Hindi ko alam kung paano kita haharapin kung malaman mong may bahaging ito ng buhay ko na tinago ko. Mahal kita, ngunit hindi ko kailanman nasabi sa iyo ang tungkol dito. At ngayon, hindi ko na rin alam kung paano ko pa maibabahagi ang lahat ng ito sa iyo. Huminto si Elias sa pagbasa. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pilit inaalis ang damdaming tila gumagapos sa kanya. Ang mga salita sa papel ay parang mga espada na sumugat sa kanyang puso. Hindi niya alam kung mas magagalit siya o malulungkot. Ang tangi niyang alam ay mayroong anak si Alondra. Ang Alondra na buong buhay niyang minahal at inisip na kilala niya ng lubusan. Patuloy niyang binasa ang liham. Sa bawat araw na nagdaan, pinagsisisihan ko ang hindi ko paglaban para sa kanya. Natatakot ako na baka hanapin niya ako balang araw at wala na ako. Hindi ko alam kung magugustuhan niyang malaman na ang kanyang ina ay isang taong walang latas ng loob na ipaglaban siya. Bumagsak ang mga luha ni Elias. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong, paano kung si Noel ang batang iyon? Ang bata, ang kwintas, ang larawan. Lahat ay tila nagtuturo sa posibilidad na si Noel nga ang anak ni Alondra. Ngunit paano niya ito matitiyak? Paano niya malalaman kung ito ba'y katotohanan o isang laro lamang ng tadhana? Tumayo siya mula sa kama kung saan siya naupo, bit-bit ang liham. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya masabi sa sarili kung nais niyang malaman ang buong katotohanan o kung mas gugustuhin niyang hayaan na lamang na manatili sa dilim ang mga sagot. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang hindi siya maaring manatiling tahimik. Hindi niya maaaring baliwalain ang mga pahiwatig na ito.
lalong-lalo na ang posibleng ugnayan nila ni Noel. Alondra, bulong niya habang nakatingin sa isang larawan nila sa ibabaw ng aparador. Ano pa bang mga sikreto ang iniwan mo sa akin? Sa gitna ng kanyang kalituhan, naisip niyang tanungin ang sarili. Paano kung tama ang hinala ko? Paano kung ang bata sa liham ay si Noel? Alam niyang may mga hakbang na kailangan niyang gawin. Alam niyang dapat niyang hanapin ang koneksyon. Ngunit sa gabing iyon, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento. At sa bawat hakbang niya pabalik sa kwartong iyon, sa bawat pagbuklat ng mga sulat, unti-unti niyang nararamdaman na may dapat siyang talamin. May dapat siyang tanggapin. Sa unang pagkakataong matapos ang 5 taon, may bago siyang layunin. Hanapin ang katotohanan. Dinala ni Elias si Noel sa bahay ampunang kanyang naaalala mula sa mga pahiwatig sa liham ni Alondra. Bagamat hindi niya kailanman nabanggit ang lugar na iyon kay Noel, naisip niyang may makakapagbigay ng sagot kung sakaling tama ang kanyang hinala. Habang papalapit sila sa lumang gusali, bumigat ang bawat hakbang ni Elias. Para bang ang simpleng pagpunta sa bahay ampunan ay muling nagbabalik ng alaala ng mga panahong masaya pa silang dalawa ni Alondra. "Sir, sigurado po ba kayo dipo?" tanong ni Noel. Napansin ang biglaang pananahimik ni Elias. Tumango si Elias, bagamat hindi siya ganap na kumpiyansa. "Walang mawawala kung susubukan natin." Pagpasok nila sa bahay ampunan, sinalubong sila ng isang tahimik na bulwagan. Ang mga pader ay may lumat, punit-punit na pintura at ang hangin ay amoy antigong kahoy na matagal nang hindi naayos. Isang staff na nasa resepsyon ang agad nilang nilapitan. Isang matandang babae na mukhang maraming taon nang nagtatrabaho roon. "Magandang araw po," mahinahong sabi ni Elias. "May itatanong lang sana ako tungkol sa records ninyo noong mga nakaraang taon." Kumingin ang babae mula sa kanyang mga papel. "Ano po ang hinahanap ninyo?" "May posibleng koneksyon ang asawa ko sa lugar na ito," paliwanag ni Elias. "May iniwang bata dito noon, posibleng mga 11 taon na ang nakalilipas. Gusto kong malaman kung may naitala kayong ganitong kaso." Nagtinginan si Noel at ang babae sa harap nila. Sandaling katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita ang staff. "Kung ganoon, kailangan ko pong tingnan ang mga lumang records. Sandali lang po ha." Tumayo ang babae at naglakad patungo sa likurang opisina. Naiwan si Elias at Noel na magkatabi, parehong walang imik. Pagbalik ng babae, dala niya ang ilang luma at naninilaw na mga file. Binuklat niya ang mga ito sa harapan nila at naghanap ng posibleng impormasyon. Habang naghahalungkat, binanggit niya, may isa pong kaso noon, mga taong 2014. Ang batang isinuko sa pangalang NC, Noel Calvento. Pero nawalan kami ng records pagkatapos niyang umalis sa bahay ampunan, ilang taon na ang nakakalipas. Tumakas daw po siya ayon sa dating caretaker. Napatigin si Noel. "Noel Calvento? Ako po yun." Nag-angat ng tingin ang babae. "Ikaw ba? Kaya pala parang pamilyar?" Tiningnan niya ng mabuti ang mukha ni Noel. "Matagal ka nang hinahanap ng iba pang staff nun. Iniwan kang may dalang kwintas na galing daw sa nanay mo at isang sulat. Pero, huminto siya at tumingin kay Elias. Pero nanakaw ito noong isang gabi bago ka mawala." Napalingon si Elias sa bintana ng opisina. Biglang bumuhos ang ulan at sa kalmadong pagpatak ng tubig mula sa bubong. Parang nanumbalik sa kanya ang larawang inipon niya mula sa mga alaalang sinabi ni Alondra. Ang batang umiiyak, ang kanyang mga luha habang yakap-yakap ang sanggol at ang kwintas na suot nito. "Anong itsura ng kwintas na yon?" tanong ni Elias. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pa niya masabi kay Noel ang hinala niya. "Baka may impormasyon pa kayo tungkol doon." "Isang kwintas na may maliit na bituin. Ginto ipo at sabi na mamamadreng nag-abot sa amin, ibinigay ng ina bago siya iniwan dito," sagot ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Napalunok siya habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. May alam pa bang ibang nakakaalala sa batang iyon? Nag-isip sandali ang staff bago sumagot. "Si Sister Remigia. Siya ang tumanggap noon sa bata.
Baka siya ang makapagbigay sa inyo ng higit pang detalye. Tinuro niya ang pinto patungo sa likod ng opisina. Naroon siya sa kapilya. Sabay silang naglakad ni Noel papunta sa kapilya. Tahimik ang bulwagan at tanging mga patak ng ulan ang naririnig. Nang marating nila ang pinto, nakita nila ang isang matandang madre na nakaupo sa isang bangko, tahimik na nagdarasal. Nang lumapit sila, napatingin si Sister Remigia at bahagyang ngumiti. "May maitutulong po ba ako?" tanong niya. Ang boses ay payapa ngunit may bahid ng pagkabahala. Lumapit si Elias at maingat na sinabi, "Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa isang batang iniwan dito. Ilang taon na ang nakalilipas?" Noel Calvento. Siya po ang batang iyon. Tinuro niya si Noel na tahimik lang nakatayo sa gilid niya. Tumingin si Sister Remigia kay Noel. Tila nag-iisip siya ng maigi, hinahanap ang detalye sa kanyang alaala. "Noel, oo, naaalala kita. Ikaw ang batang may suot na kwintas na may bituin. Daladala mo iyon nung iniwan ka ng iyong ina. Ngunit nawala ito noong isang gabi, di ba?" Tumamo si Noel. "Opo, alam ko pong may kinalaman po ang nanay ko sa kwintas na iyon. Pero bakit niya po ako iniwan dito?" Nagpalit ng tingin si Sister Remigia kay Elias. Tila nagtataka kung bakit ang isang taong tulad ni Elias ay interesado sa kwentong ito. Sinabi ng ina mo na hindi niya kaya kang alagaan, pero hindi dahil sa hindi kanya mahal. Dahil sa tingin niya, mas may pagkakataon kang magkaroon ng mas maayos na buhay dito. Iniwan niya ang kwintas at ang sulat, ngunit nanakaw ang mga ito ilang araw bago ka umalis. Habang sinasabi iyon ni Sister Remigia, parang may bumalik na larawang buhay sa isip ni Elias. Ang mga alaala ng batang Alondra, umiiyak habang yakap-yakap ang sanggol. Ang mga gabi kung kailang parang may nais itong ipagtapat ngunit hindi nagawa. Muling bumalik ang tanong, posible bang si Noel ang anak niya? "Mayroon pa po ba kayong natatandaan tungkol sa nanay niya?" tanong ni Elias. Tahimik si Sister Remigia bago sumagot. "Ang natatandaan ko lamang, bago siya umalis, hiniling niya na sana'y balang araw ay mahanap mo siya at maintindihan mo kung bakit niya ginawa iyon. Sabi niya, mahal na mahal ka niya." Tumingin siya kay Noel. "Noel, hindi ka niya iniwan dahil ayaw ka niya. Iniwan ka niya dahil akala niya iyon ang tamang gawin." Sa katahimikan ng kapilya, tanging mga patak ng ulan ang naririnig. Ngunit sa loob ng mga puso ni na Elias at Noel, tila may nabubuong bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa at paghahanap ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang nasa dilim. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanilang pag-uusap sa bahay ampunan, muling binalikan ni Elias ang kanyang desisyon. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Alam niyang kailangan niyang tulungan sina Noel at Iya. Sa gabing iyon, ipinatawag niya ang dalawa at mahinahong sinabi ang kanyang balak. "Noel, Iya, ani Elias, habang nakaupo sa hapagkainan, gusto kong dalhin kayo sa bahay ko, hindi lang pansamantala. Doon muna kayo habang nilalakad natin ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Noel at hindi ito agad nakapagsalita. "Ho? Sa bahay po ninyo? Pero bakit ninyo po ginagawa ito?" Ngumiti si Elias, bagamat may bakas ng lungkot sa kanyang muka. "Dahil kailangan ninyo ng tulong, hindi ko kayang baliwalain ang sitwasyon ninyo. Kaya't hayaan niyo akong gabayan kayo." Bahagyang naiyak si Iya at mahigpit na kumapit kay Noel. Kahit may alinlangan pa rin ang bata, tumango ito sa huli. "Salamat po, Sir Elias," mahinang sagot nito. Sa paglipat ni Noel at Iya sa malaking bahay ni Elias, hindi nila maitatago ang pagkamangha. Para kay Iya, ang simpleng pagkakaroon ng malambot na kama at masarap na pagkain ay parang panaginip na nagkatotoo. Si Noel naman, bagamat patuloy pa ring alanganin, ay unti-unting natutong magtiwala. Sa kabila ng kanyang kaba, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang linggo matapos makalipat, dinala ni Elias si Iya sa isang espesyalista upang masuri ang kalagayan nito. Matagal nang may karamdaman ng bata at sa unang beses sa mahabang panahon,
Mayroong doktor na tumingin at nagsabing maaari pa itong gumaling. Kasunod nito, ipinasuri rin ni Elias si Noel upang matiyak na malusog ito. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng mas maayos na kalusugan, isang bagay na tila noon ay imposible. Samantala, nagpatuloy si Elias sa pag-aayos ng kanilang legal na kalagayan. Nakipag-ugnayan siya sa isang abogado upang alamin ang proseso ng pag-aampon. Habang pinag-uusapan ang legalidad ng lahat, napagtanto niya ang bigat ng kanyang desisyon. "Attorney," tanong niya sa isang pulong, "sa palagay mo ba magiging maayos ang lahat ng ito? Hindi ba magdududa ang ibang tao?" Ngumiti ang abogado. "Kilala kita, Mr. Mondragon. Kung may intensyon kang mabuti, walang makakapigin sa'yo. Ang mahalaga ay maipakita nating angkop ang lahat ng ito para sa mga bata." At sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang buhay ng magkapatid. Si Noel, na dati hirap bumigkas ng maayos, ay natutong magbasa at magsulat sa tulong ng mga guro na kinuha ni Elias. Sa unang beses, narinig ni Elias na sumagot ng opo si Noel sa halip na ho. Bagamat maliit na bagay ito, para kay Elias, isa itong patunay na unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ng bata. Isang araw, habang sila'y kumakain ng hapunan, nabalitaan ng mga kaibigan ni Elias ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Maraming nagulat sa kwento, hindi lamang dahil sa desisyon ni Elias na tumulong sa mga bata, kundi dahil sa kanyang pag-amin na maaaring may koneksyon si Noel sa kanyang yumaong asawa. Sa isang pribadong salo-salo, may nagtanong kay Elias, "Totoo bang anak ng asawa mo ang batang iyon?" Tumamo si Elias, diretso ang tingin sa kausap. Hindi pa tiyak, ngunit may mga bagay na nagtuturo sa posibilidad. Kung totoo man o hindi, ang mahalaga ay mapabuti ang buhay nila. Hindi lahat ng nakarinig ay agad naniwala. May ilan na nagduda, ngunit mas marami ang humanga sa kababaang loob ni Elias. Sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng dalawang ulila. Pagkatapos ng ilang buwan, dumalaw sina Elias, Noel at Iya sa sementeryo upang gunitain ang anibersaryo ng pagkamatay ni Alondra. Tahimik na nakatayo si Elias habang nakatingin sa puntod. Si Iya ay nakaupo sa isang upuan, habang si Noel naman ay tahimik na nakaluhod sa tabi ng lapida. "Siya po ba talaga, Sir Elias?" tanong ni Noel. Bahagyang nanginginig ang boses. "Siya po ba talagang nanay namin?" "Hindi ko pa masasagot yan ngayon, Noel," sagot ni Elias habang tinitingnan ng lapida. "Pero alam kong mahalaga siya sa inyo, tulad ng kahalagahan niya sa akin." Tahimik na tumango si Noel. Tinitigan niya ang lapida at parang may naalala mula sa kanyang murang edad. Sa unang pagkakataon, napansin ni Elias ang mga luha sa mata ng bata. "Mama," mahina ngunit malinaw na bulong ni Noel. Napalingon si Elias, bahagyang gulat. Ngunit sa halip na magsalita, hinayaan niyang lumabas ang damdamin ni Noel. Ang salitang iyon, "Mama," ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang sitwasyon. Hindi pa tapos ang kwento, ngunit sa araw na iyon, isang malaking hakbang na ang kanilang nalampasan. Sa kanilang pagbabalik sa bahay, mas magaan na ang pakiramdam ni Elias. Alam niyang marami pa silang kailangang harapin, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang mabigyan ng mas maayos na kinabukasan sina Noel at Iya. Sa kabila ng mga tanong at pagdududa, nanatili siyang matatag. Ang buhay nila'y unti-unti nang nagkakaroon ng bagong liwanag. Sa mga unang linggo ng kanilang bagong buhay, unti-unting nasanay si Noel sa tahimik ngunit masaganang kapaligiran ng bahay ni Elias. Ngunit sa bawat gabing dumadaan, napapansin ni Elias ang pagkabalisa ng bata. Madalas niyang makita si Noel na paupong nakatitig sa labas ng bintana o kaya'y tila nakikinig sa isang himig na siya lamang ang nakaririnig. "Noel, anong iniisip mo?" tanong ni Elias isang gabing nakita niya ang bata sa beranda. "Ha? Wala po, sir," sagot ni Noel, bahagyang nagulat sa biglaang paglapit ni Elias. "Nag-iisip lang po, tungkol kay Mama." "Mama?" muling tanong ni Elias, tahimik ngunit puno ng interes. "Anong naaalala mo tungkol sa kanya?" Umiling si Noel. "Hindi ko po siya masyadong maalala, pero sa panaginip ko, palagi niya akong hinahalikan sa noo.
Tapos kakantahan niya ako ng lalabay. Yung boses niya po, parang napakalambing, parang wala na akong takot kapag naririnig ko. Tumahimik si Elias, nagbabadya ang pag-iisip. Sa bawat gabi, patuloy niyang napapansin ang tila malalabong pahiwatig na nagbibigay linaw sa isang bagay na matagal nang tinatakpan ng misteryo. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mga salaysay ni Noel ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ngunit paano kung hindi simpleng aksidente ang nangyari kay Alondra? Paano kung may bagay na sinubukan itong itago hanggang sa huli? Isang umaga, habang nagkakape si Elias sa teras, dumating ang isa sa kanyang dating koneksyon sa negosyo, si Andre. Isa itong dating kaibigan na minsang nagbigay ng mga report tungkol sa mga aktibidad ni Alondra bago ito pumanaw. Tumayo si Elias upang batiin ito. "Elias, narinig ko ang balita," bungad ni Andre. "Nakita ko sina Noel at Iya. Mukhang nagbago ang takbo ng buhay mo." Tumango si Elias. "Oo, pero sa totoo lang, Andre, may ilang bagay akong gustong itanong tungkol sa mga nangyari bago mamatay si Alondra. May mga lugar ba siyang madalas puntahan noon na hindi niya sinasabi sa akin?" Nagkibit balikat si Andre. "Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero narinig ko noon na madalas siyang pumunta sa Santa Monica. May luma raw na bahay doon. Mukhang matagal nang inabandona. Pero hindi ko na inusisa dahil sinabi mo noon na wag ko na siyang sundan." Halos hindi na sumagot si Elias. Napao siya sa impormasyon. Bakit kailangan pumunta ni Alondra sa isang abandonadong bahay? At bakit hindi niya ito binanggit sa kanya? Kinabukasan, hindi na nakapaghintay si Elias. Sinabi niya kay Noel, "Samahan mo ako, Noel. May pupuntahan tayo." "Saan po?" tanong ng bata. "Isang lugar na madalas puntahan ng mama mo," sagot ni Elias bagamat hindi tiyak kung ano ang madarap na nila ron. Pagdating nila sa Santa Monica, tumigil sila sa harap ng isang bahay na tila iniwan na ng panahon. Halos natakpan na ng mga baging at damo ang bakuran nito at ang pintura ng pader ay luma't punit-punit na. Pagpasok nila, nahanap nila ang mga lumang kasangkapan, mga larawan, at mga aklat na tila iniwang walang nagbabantay. Naghanap si Elias ng anumang pahiwatig hanggang sa makita niya ang isang kahon sa gilid ng kwarto. Pagbukas niya, bumungad ang isang diary. Binuklat ito ni Elias at nabasa ang mga pahayag mula sa ama ni Alondra. Hindi ito ordinaryong kwento. Ibinunyag ng diary kung paanong ipinatago ng ama ni Alondra ang anyang anak noong kabataan nito. May kasulatan na nagsasabing kailangang ilihim ang bata upang hindi madungisan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ipinilit ng ama na ipaampon ang sanggol at mula noon ay hindi na binanggit pa kay Alondra kung nasaan ang bata. Habang binabasa ni Elias ang bawat pahina, naramdaman niya ang pag-alab ng damdamin. Bakit hindi niya sinabi sa akin ito? Bakit hindi niya ipinagtapat? "Sir Elias, ano pong nakasulat dyan?" tanong ni Noel, na tila nag-aalala sa biglang pagbabago ng emosyon ni Elias. Tumingin si Elias sa bata, ngunit hindi niya magawang sagutin. Naisip niya na muli na namang may bagay na hindi siya sinama sa desisyon. Muling lumutang ang damdaming inakala niyang nailibing na. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na ito panahon ng sisihan. Hindi na ito oras upang magtanong kung bakit. Ang mahalaga ngayon ay kung paano niya maitatama ang mga maling desisyon ng nakaraan. Sa pag-uwi nila mula sa Santa Monica, tahimik si Elias. Iniisip niya kung paano makakaharap sa mas malaking tanong. Paano niya bubuuin ang pamilya na ni minsan ay hindi niya alam na nasira. Ngunit sa kabila ng bigat, may liwanag na rin siyang naramdaman. Sa bawat hakbang nila pauwi, alam niyang may bagong layunin siyang kailangang tahakin. Sa bahay, muling tiningnan ni Elias ang diary, hawak-hawak sa isang kamay ang larawan ni Alondra. Hindi niya naisip na magiging ganito kahirap ang lahat ng ito. Ngunit alam niya, sa puntong ito, hindi na siya pwedeng umatras. Sa wakas, handa na siyang buuin ang mga nasirang bahagi ng kwento. Hindi para lamang sa kanya, kundi para na rin kay Noel at sa naiwang pangako ni Alondra. Sa umaga ng anibersaryo ng pagkamatay ni Alondra, tumahimik ang buong bahay. Walang karaniwang ingay na mga hakbang ni Noel sa koridor o ang malumanay na paghinga ni Iya habang natutulog.
Nakatayo si Elias sa pintuan ng kanyang opisina, hawak ang isang maliit na buke ng puting rosas. Sa kabila ng panahong lumipas, hindi nagbago ang bigat sa kanyang dibdib tuwing sumasapit ang araw na ito. Pero ngayon, may kakaibang pag-asa. Ngayon kasama niya sina Noel at Iya. May mga tanong pa rin siyang hindi masagot pero hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa mga alaala. "Noel, handa ka na ba?" Tanong niya sa binata nang makita itong papalabas ng silid. "Opo, Sir Elias," sagot ni Noel, tinatangkang itago ang kaba. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Sa nakalipas na taon, unti-unti nang nagbukas ang mga pinto ng kwento tungkol sa kanyang ina. Ngayong upunta na sila sa puntod nito, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Lungkot, galit o pag-asa. Sa sementeryo, tahimik nilang tinahak ang makitid na daan patungo sa puntod ni Alondra. Dinala ni Elias ang kanyang makapal na Amerikana, bagamat di naman ganoon kalamig. Si Noel naman ay hawak ang isang maliit na basket ng mga bulaklak na pinili niya mismo mula sa harbin. Pagkarating nila sa puntod, saglit silang nanahimik. Tila binabalot ng kasaysayan ang paligid, isang kwento ng pagmamahal, pagsisisi at pag-asa na ngayon lang nila muling nahaharap. "Ma, ito po kami." Mahinang ngunit malinaw na sinabi ni Noel habang inilalagay ang mga bulaklak sa lapida. Ramdam ni Elias ang panginginig sa boses ng bata. Hindi niya alam kung paano siya tutugon, kaya't pinili niyang hayaan muna si Noel na maglabas ng damdamin. Habang sila'y nakayuko sa harap ng lapida, napansin ni Noel ang tila kakaibang uka sa likod nito. Lumapit siya upang tingnan ng mas maigi. "Sir Elias, parang may papel dito," bulong niya, ngunit sa tonong puno ng kuryosidad. Lumapit si Elias at tiningnan ang tinuturo ni Noel. May isang bagay na nakaipit sa pagitan ng lumang lapida at ng kalapit na bato. Maingat na inabot ni Elias ang papel at dahan-dahang binunot ito. Kitang-kita sa pagkakayupi nito na matagal na itong nandoon, ngunit maayos pa rin ang pagkakasulat. Pagbukas nila, isang lumang sulat ang bumungad. Sa likod ng papel, may larawan, isang mas bata pang Elias, si Alondra at isang sanggol. Napanganga si Noel habang tinitingnan ang larawan. Ako po ba ito?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tiningnan ni Elias ang larawan at saka binasa ang sulat. "Noel," basag ang boses ni Elias habang binibigkas ang nakasulat. "Kung natagpuan mo ang sulat na ito, sana'y naiintindihan mo na ang lahat ng yari. Patawad, anak. Patawad dahil hindi ako lumaban para sa'yo. Patawad dahil hinayaan kong mawalay ka sa'kin. Isa ito sa pinakamasakit na desisyon ng buhay ko. Ngunit ginawa ko ito dahil sa panahong iyon, akala ko'y wala akong ibang paraan. Hindi mo man ito maunawaan ngayon, pero lagi kang nasa puso ko, araw-araw kahit kailanman." Tahimik si Noel, nakititig sa papel na hawak ni Elias. Sa bawat salita, parang nadurog at nabuo ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot. Pero sa unang pagkakataon, may pangalan na ang pagmamahal na hinahanap niya. Si Alondra ang kanyang ina, ang babaeng iniisip niyang parte lang ng panaginip. "Noel," patuloy ni Elias, hawak pa rin ang sulat. "Hindi ko rin alam ang lahat, pero alam kong minahal ka ng mama mo. Patawarin mo kami, ha?" Hindi nakapagsalita si Noel. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Elias. Ang batang dating matapang ngunit puno ng tanong ay bumagsak sa bisig ng matanda. Napayatap siya ng mahigpit, pilit na nilalabas ang lahat ng hinanakit, pagkalito at sa wakas, ang tinagal-tagal niyang hinanap na pagmamahal. "Salamat po," bulong ni Noel habang pinipigilang umiyak. "Salamat po." Sa kanilang pag-uwi mula sa sementeryo, may imang liwanag sa mukha ni Noel. Bagamat hindi pa rin kumpleto ang larawan ng nakaraan, alam niyang nagsisimula ng mabuo ang kwento. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa pagharap sa mga sugat ng kanyang ina, ni Elias, at maging ng sarili niyang puso. "Sir Elias," wika ni Noel habang nakaupo sila sa sasakyan. "Pwede po bang bumalik tayo dito paminsan-minsan?" Ngumiti si Elias. "Noel, pwede tayong bumalik dito kahit kailan mo gusto. Hindi na natin kailangan ng espesyal na okasyon. Basta't gusto mong makita si Alondra, sasamahan kita."
Ngumiti rin si Noel at sa unang pagkakataon, ramdam niya na mayroon na siyang pamilyang masasandalan. Sa mga sumunod na buwan, kitang-kita ni Elias ang unti-unting pagbabago sa kalagayan ni Iya. Sa tulong ng koneksyon niya sa mga pinakamahusay na doktor at espesyalista, nagkaroon ng mas masinsinang pagsusuri at tamang gamutan ang bata. Unti-unting bumalik ang sigla ni Iya. Ang payat nitong mukha ay nagkaroon ng kulay at ang dating mahina at halos di marinig na boses ay naging malinaw at puno ng buhay. Noel, malambing na tawag ni Iya isang umaga habang nagbabasa ang kapatid sa ilalim ng malaking puno sa hardin. Ang dami kong pangarap, kuya. Sa wakas, pakiramdam ko pwede na akong mangarap. Yumi'i si Noel, sabay tinignan ng kapatid. At ano naman ang mga pangarap mo, Iya? Gusto kong makatulong sa mga batang tulad natin noon. Sagot ni Iya, bakas sa kanyang mga mata ang determinasyon. Yung mga walang tirahan, yung mga walang makain, yung mga walang nanay at tatay na tutulong sa kanila. Natigilan si Noel. Sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaanan, sa kabila ng sakit na nadama ni Iya, tila wala itong galit sa puso. Sa halip, puno ito ng malasakit at pag-asa. Isang bagay na hindi niya inaasahang makikita mula sa nakababatang kapatid. Nang maging ganap na maayos ang kalusugan ni Iya, nagsimula siyang mag-aral sa tulong ni Elias. Hindi lamang ang simpleng pagbasa at pagsusulat ang itinuro sa kanya. Itinuro rin sa kanya ang mga bagay na magbibigay ng boses sa mga batang tulad nila. Si Elias naman, sa inspirasyong nakuha niya mula sa mga bata, ay nagdesisyong magpatayo ng Alondra Center. Isa itong tahanan para sa mga batang lansangan na nangangailangan ng libreng gamutan at edukasyon. Hihintayin ka namin doon, Iya, sabi ni Elias isang araw habang iniikot nila ang site kung saan itatayo ang sentro. Ikaw ang kauna-unahang scholar namin. Balang araw, ikaw ang magsisilbing inspirasyon para sa ibang bata. Salamat po, Sir Elias, sagot ni Iya, halos mangiyak-ngiyak. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sa pagtulong mo sa iba, sagot ni Elias, sa pamamagitan ng panabot mo sa mga tulad mo noon. Nang magsimulang mag-operate ang Alondra Center, si Iya ang naging kauna-unahang scholar. Sa kanyang pagtutulungan kay Elias at sa mga guro, natutunan niya hindi lamang ang mga pangunahing aralin, kundi pati ang halaga ng pakikibahagi sa lipunan. Sa edad na 10 taon, nagsimula siyang sumulat ng mga tula tungkol sa ina, tungkol sa sakripisyo, at tungkol sa kabutihang hindi namamatay sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat pagtatanghal ng kanyang mga tula, nagiging mas malapit si Iya sa puso ng mga tao. Hindi nagtagal, siya na rin ang naging tagapagsalita sa mga forum na tumatalakay sa karapatang pambata. Ang dating mahiyain at may sakit na batang lansangan ay naging boses ng pag-asa. Si Elias, habang nakatingin sa kanya mula sa likuran ng entablado, ay hindi maiwasang mapangiti. Ang galing mo, Iya, bulong ni Noel, matapos ang isa pang pagtatanghal. Salamat kuya, sagot ni Iya, nangingiti. Pero alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung hindi mo ako inilaban noon, wala tayo dito. Ngumiti si Noel at tumango. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pinagdaanan nila, naramdaman niya ang init ng kanilang pagiging pamilya. Si Elias, na sa simulay tila estranghero, ay naging sandigan nila. At si Iya, na minsang hinayaan niyang humarap sa buhay ng mag-isa, ay ngayoy nagiging inspirasyon sa mas maraming tao. Sa bahay ni Elias, muling napulo ng tawa, ingay at musika ang bawat sulok. Sa kabila ng laki ng mansyon, hindi na ito mukhang malungkot. Kung dati puro mga anino ng nakaraan ang bumabalot dito, ngayon, bawat kwarto ay puno ng pag-asa. Si Noel, bagamat tahimik at masusing nag-aaral, ay nagiging mas malapit kay Elias. Si Iya naman, sa bawat umaga, ay nagdadala ng kwento tungkol sa mga batang natutulungan ng Alondra Center. Sir Elias, sabi ni Iya isang araw habang kumakain sila ng agahan. Paglaki ko, gusto ko pong maging doktor. Doktor? Bakit naman? Tanong ni Elias, bakas ang interes. Para matulungan ko ang mga tulad kong muntik nang mawalan ng pagkakataon. Gusto ko pong kumaling ang lahat ng batang may sakit.
Gusto ko pong masiguradong walang bata ang makakaranas ng hirap na pinagdaanan namin ni Kuya. Tumango si Elias. Ang puso niya'y puno ng pagmamalaki. Kung ganon, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Iya, kung anuman ang gusto mong marating, gagawin natin iyon. At sa bawat araw na dumaan, lalong napuno ng bagong alaala ang bahay ni Elias. Sa bawat halakhak ni Noel at Iya, sa bawat pagtatanghal ng tula ni Iya, at sa bawat bagong simula na dala ng Alondra Center, naramdaman ni Elias ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama, kapayapaan. Sa ilalim ng mainit na araw, nakatayo si Noel sa entablado ng kanilang eskwelahan. Hawak ang papel ng kanyang graduation speech. Sa harapan niya ay ang kanyang mga kaklase, mga guro at ang espesyal na tao na hindi niya inakalang makakasama sa mahalagang araw na ito, si Elias. Sa likod ng audience, kitang-kita niya si Iya, ang nakababatang kapatid na ngayoy masigla at masayahin na. Sa bawat tingin ni Noel sa kanila, lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Sa araw na ito, panimula niya, nais kong pasalamatan ang mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataong marating ang narito ako ngayon. Ang buhay ko po ay hindi perpekto. Napakaraming pagsubok, napakaraming tanong na hindi ko masagot noon. Umingas siya ng malalim. Pero sa bawat tanong, sa bawat hirap, lagi kong inaalala ang isang tao na nagbigay sa akin ng liwanag. Ang babaeng hindi ko kailanmang nakilala, pero minahal ako ng labis. Siya ang dahilan kung bakit ako naririto. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, kahit hindi ko man siya nakasama. Tahimik na nakinig ang mga tao, ngunit sa sulok ng entablado, may isang pares na pangamata na puno ng luha, si Elias. Bagamat sanay sa malalaking pagtitipon at pormal na talumpati, ay ngayon ay isang simpleng tagapakinig na nagmamalaki sa binata sa harapan niya. Sa bawat salitang binitawan ni Noel, para bang naririnig niya ang boses ni Alondra, ang babaeng nagbukas ng puso niya at ngayoy naging inspirasyon ng kanilang pamilya. Siya po si Alondra pagtatapos ni Noel. Ang pangalan niya ang palagi kong binibigkas tuwing kailangan kong tumayo muli. At ngayon, alam ko na kahit hindi ko siya nakilala ng personal, nariyan siya sa puso ko, sa bawat hakbang ko patungo sa magandang kinabukasan. Palakpakan ang sumunod, ngunit si Noel ay agad na bumaba sa entablado at tumakbo patungo kay Elias at Iya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid at pagkatapos ay si Elias. "Salamat, Sir Elias," bulong niya. "Salamat sa lahat." "Hindi mo kailangang magpasalamat, Noel," sagot ni Elias. "Karapat-dapat kang marating ang lahat ng ito." Matapos ang seremonya, nagdesisyon silang bumisita muli sa isang bahay ampunan, ang unang tahanan ni Noel at Iya. Pero sa pagkakataong ito, hindi upang maghanap ng nawawala, kundi upang magbigay ng pag-asa. Bitbit nila ang mga aklat at gamit paaralan, at sa bawat batang kanilang nakikita, nakangiti si Noel habang nagkukwento ng kanyang pinagdaanan. "Noong bata pa ako, dito rin ako nagsimula," kwento niya sa mga bata. "Akala ko dati, wala nang pupuntahan ang buhay ko. Pero ngayon, narito ako. Hindi para sabihin na tapos na ang laban, kundi para ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Nandito kami, kasama ninyo." Si Iya naman, na ngayoy mas may tiwala na sa sarili, ay nag-umpisa ng magbasa ng kanyang mga isinulat na tula. Ang bawat salita'y nakapagbibigay inspirasyon sa mga bata. At si Elias, bagamat hindi madalas magsalita, ay nananatili sa likod, pinagmamasdan ang pagbabagong dulot ng kanilang pagdalaw. "Ang ganda ng mga anak mo," sabi ng isang madre kay Elias habang pinapanood nila si Noel at Iya. Malalaki na sila ngayon. Hindi niya maiwasang ngumiti. "Oo nga, madre, malalaki na at sila na ngayon ang nagdadala ng liwanag sa akin." Sa bahay habang tahimik ang gabi, naupo si Elias sa kanyang maliit na opisina. Hawak niya ang isang kwaderno. At sa unang pahina nito ay isinulat niya ang salitang pag-ibig. Hindi na siya nagsusulat ng tungkol sa negosyo, mga kontrata, o mga kasunduan. Ang mga laman ng kanyang pahina ngayon ay ang mga alaala ng pagmamahal ni Alondra. Ang sakit ng pagkawala,
at ang pagbabalik ng pag-asa sa hindi inaasahang paraan. Sa bawat pahina, naroon ang kwento ng isang babaeng hindi niya lubos na nakilala, ngunit minahal ng buong puso. Naroon ang kwento ni Noel ng kanilang unang pagkikita sa sementeryo at ng mga tanong na nagdala sa kanila sa nakaraan. Naroon ang kwento ni Iya ng kanyang paggaling at ng kanyang mga pangarap na muling bumuhay sa dating malamlam na tahanan. Naroon ang kwento niya ni Elias, isang taong natutong hindi lahat ng iniwan ay nawawala. Minsan, bumabalik ang mga ito sa paraang hindi mo inaasahan. Huminto siya sa pagsusulat, iniangat ang tingin mula sa kwaderno. Sa bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Noel at Iya sa hardin, naglalaro sa ilalim ng malaking puno. Narinig niya ang kanilang tawanan, tawanan na parang musika na matagal niyang hindi naririnig. Sa gabing iyon, natulog si Elias na may ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang marami pang kwento ang kailangang isulat, maraming tanong ang kailangang sagutin. Ngunit para sa kanya, sapat na ang nalalaman niyang hindi niya kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Kasama niya sina Noel at Iya at sa kanila nahanap niya ang bagong simula na hinahanap niya noon pa man. Hindi maikakaila na kahit sa tagumpay na narating nina Elias, Noel at Iya, may mga tao pa ring patuloy na nagdududa sa kanilang koneksyon. Sa kabila ng mga public statements ni Elias at ng mga makabagbag damdaming kwento ng kanilang pinagdaanan, may mga nagtatanong pa rin. Paano natin malalaman na talagang magkadugo sila? Nasaan ang birth certificate? Nasaan ang ebidensya? At nang kumalat ang mga tanong na ito, kinailangan ni Elias at ni Noel na harapin ang publiko sa paraang hindi lamang para linawin ang mga haka-haka, kundi para ring magsimula ng mas malawak na usapan. Sa isang umaga na mahangin ngunit maaraw, naupo sina Elias at Noel sa isang maliit na set sa loob ng isang studio. Naroon ang mga kamera, ang mga ilaw na nakatutok sa kanila, at ang host na naghahanda ng kanyang unang tanong. Kabado si Noel, hindi dahil sa sasabihin niya, kundi dahil sa bigat ng mga mata ng mga nanonood mula sa likod ng kamera. Handa ka na ba, Noel? Tanong ni Elias bago magsimula ang broadcast. Opo, Sir Elias, sagot ni Noel. Naiintindihan ko naman po kung bakit maraming nagtatanong. Kaya gusto kong sagutin sila ng maayos. Nang magsimula na ang panayam, unang tinanong ng host ang kwento ni Noel kung paano niya natagpuan si Elias, ang kwintas at ang larawan ng kanyang ina. Nagpahayag si Noel ng katapatan. Kiniwento ang mahirap na buhay niya sa lansangan at kung papaano siyang binigyan ng bagong pag-asa ni Elias. Ngunit sa huli, tinanong siya, paano mo nasisiguro na si Alondra ang iyong ina? Tahimik ang studio. Tumango si Noel at maingat na inilabas mula sa kanyang leeg ang isang kwintas. Isang singsing ang nakasabit dito. Isang maliit, antigong singsing na tila maraming taon nang iniingatan. Itinaas ito ni Noel at mahinahong sinabi, ito ang singsing ng mama ko. Sa loob nito may nakaukit na mga pangalan. Nakasulat dito, Alondra at Noel. Ipinakita niya ito sa kamera at sa malapitan, mababasa ang malinaw na ukit ng dalawang pangalan. Ipinaliwanag ni Noel na ang singsing na ito ang iniwan ng ina niya bago siya napadpad sa bahay ampunan. Mula noon, ito na ang naging simbolo ng kanilang koneksyon. Nakita ni Elias ang reaksyon ng audience sa monitor. Ang mga nagtatanong, ang mga nagdududa, at maging ang mga hindi sigurado ay tila natigilan. Ang singsing ay hindi lamang isang piraso ng alahas. Ito ay isang pahiwatig ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. At sa kabila ng kawalan ng opisyal na dokumento, sa kabila ng kawalan ng DNA test, ang singsing ang nagbigay ng bigat sa kanilang kwento. Ang panayam na iyon ay hindi lamang tungkol sa paglinaw sa relasyon nina Elias at Noel. Sa pag-ere nito, napansin ng publiko ang mas malawak na usapin, ang karapatang makahanap ng ugat. Naging sentro ng usapan sa bansa ang kwento ni Noel, hindi lamang bilang isang bata na natagpuan ang kanyang pamilya, kundi bilang mukha ng libu-libong bata na naghahangad makilala ang kanilang pinanggalingan. Pinag-usapan ng mga tagapaglingkod sa bayan, mga abogado, at mga tagapagtaguyod ng karapatang pambata
kung paano pa maibibigay ang suporta sa mga batang inabandona. Ang kwento ni na Elias at Noel ay umabot sa pinakamataas na antas ng atensyon. Napansin ito ng mga kinatawan sa gobyerno at mga samahan para sa karapatang pambata. Sa isang espesyal na seremonya na ginanap sa bulwagan ng National Museum, iginawad sa kanila ang Dangal ng Bayan. Isang parangal na ibinibigay sa mga individual at pamilyang nagpapakita ng hindi matatawarang katatagan at pagmamahal kahit sa gitna ng matinding hirap. Habang inaabot kay Elias ang tropeyo, hindi niya mapigilang makaramdam ng halo-halong emosyon. Naroon ang pasasalamat para sa pagkilalang ito, ngunit naroon din ang lungkot dahil alam niyang hindi na naririto si Alondra upang masaksihan ito. Habang hawak ang tropeyo, nilingon niya si Noel at Iya. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang bagong kabanata ng kanilang kwento. Hindi lamang bilang isang pamilya, kundi bilang inspirasyon para sa iba. Ang parangal na ito, wika ni Elias sa mikropono, ay hindi lamang para sa aming pamilya. Ito ay para sa lahat ng batang nangangarap makilala ang kanilang pinagmulan. Para sa lahat ng mga naghangad ng pagmamahal at sa huli natagpuan ang kanilang tahanan. Sa mga sumunod na buwan, nagpasya ang lokal na pamahalaan ng anilang syudad na maglaan ng mas malaking pansin sa mga pamilyang may ganitong sitwasyon. Bilang simbolo ng pagkilala at inspirasyon, ang dating Kalye San Pedro sa sentro ng syudad ay pinangalanang Alondra Avenue. Ang kalye ay naging isang simbolo para sa lahat ng batang nawalan ng direksyon, ngunit natagpuan ang kanilang daan pauwi. Madalas bumisita sina Elias, Noel at Iya sa kalye. Sa tabi ng malaking karatula ng Alondra Avenue, may nakatayong estatwa ng isang ina na yakap ang kanyang anak. Sa tuwing dumadaan sila rito, hindi maiwasang magtitigan sina Elias at Noel. Parehong tahimik, ngunit parehong nakangiti. Para sa kanila, ang simpleng kalye na iyon ay higit pa sa isang lugar. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng nawala, may mga bagay na bumabalik. At sa kanilang kwento, ang pagmamahal ang pinakamaibay na bumalik upang buuin ang kanilang buhay. Tahimik ang sementeryo sa gabing iyon, isang katahimikang punong-puno ng kasaysayan at alaala. Si Elias, na sanay ng maglakad-lakad dito tuwing naiisip si Alondra, ay tila mas maluwag na ang pakiramdam. Ngunit habang nilalakad niya ang lumang landas, patungo sa puntod ng kanyang yumaong asawa, napansin niyang may ilaw na galing sa maliliit na kandila. Hindi na siya nagtaka nang makita niyang naroon si Noel, nakaupo sa tabi ng lapida, abala sa kanyang ginagawa. Nakasquat si Noel, hawak ang isang kahon na mukhang ilang araw na niyang inihanda. Binuksan niya ito at inilabas ang laman, ilang piraso ng rosas na maingat na binalot, isang sulat na sinulat niya sa kanyang sariling kamay, at isang lumang larawan. Ang larawan ay kuha mula sa kanilang huling family day sa Alondra Center. Siya, si Iya at si Elias, nakatayo sa harap ng malaking entrada ng institusyon, tila may ngiting umaapaw sa kanilang tatlo. Na para bang lahat ng sakit at lungkot ng nakaraan ay napalitan ng kasiyahan at pag-asa. Anong ginagawa mo dito, Noel? Tanong ni Elias habang palapit. Hindi ito tanong na puno ng pag-usisa, kundi tanong na puno ng interes. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng binata. Tumayo si Noel, hawak pa rin ang larawan. Gusto ko lang pong magpasalamat, sagot niya. At gusto ko pong ipakita kay Mama na maayos na kami, na hindi niya kailangang mag-alala. Napansin ni Elias na hindi na naghuhukay ang bata. Hindi na ito yung Noel na halos iwala ang sarili sa paghahanap ng sagot sa nakaraan. Sa halip, nagtanim si Noel ng mga bagong rosas sa paligid ng puntod. Sa bawat hukay na ginawa niya para sa bulaklak, para bang naglalatag siya ng bagong pundasyon para sa kanilang kwento. Hindi na tungkol sa paghanap ng nawawala, kundi sa pagbuo ng bagong simula. Ganda ng mga rosas, puna ni Elias. Lumapit siya, nagmasid habang sinisigurado ni Noel na nakatanim ng maayos ang bawat bulaklak. Ngumiti si Noel, tumingin sa mga bulaklak na kanyang tinanim. Gusto kong maiba naman, Papa. Ayoko na pong hukayin ang nakaraan. Gusto kong magtanim ng bago. Mga bagay na hindi lang magpapaalala kay Mama,
kundi magpapakita rin sa kanya na natutunan ko nang tanggapin ang lahat. Napatigil si Elias. Tinapik niya ang balikat ni Noel at mahinahong sinabi, "Tama ka anak, hindi mo kailangang hukayin ang nakaraan. Nariyan na ito sa puso mo." Tumango si Noel. Halatang ramdam ang bigat ng bawat salita. "Alam ko na po, Papa. Hindi ko na kailangang maghanap. Nahanap ko na kayo." Hindi na kailangang palawakin pa ang usapan. Sa katahimikan ng gabi, ang dalaway na natiling nakatayo sa harap ng puntod. Sa paligid nila ay may bagong sigla, mga bagong rosas na nagdadala ng bagong pag-asa. At sa gabing iyon, sa wakas, naramdaman ni Elias na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng sakit at pangungulila ay nagdulot ng mas malalim na pagkakaintindihan at pagmamahalan sa kanilang bagong pamilya. "Halika na, Noel," yaya ni Elias matapos ang ilang sandali. "Uwi na tayo. Bukas, may bagong araw ulit para sa ating lahat." Mumiti si Noel, binuhat ang natitirang mga gamit at sinundan si Elias pauwi. Sa kanilang paglalakad palabas ng sementeryo, naiwan ang mga bagong rosas, isang simbolo ng pagsisimula, isang tanda ng kanilang pagtanggap sa mga sugat ng nakaraan at sa liwanag ng kinabukasan.